Hindi ko na maalala kung ilang beses na akong sinalubong ng bagong taon dito sa baryo namin. Pero malinaw sa isip ko ang amoy. Amoy pulbura. Hindi yung amoy ng paputok na masaya, kundi yung mabigat, nakakahilo. Yung parang may unti-unting binubura sa utak mo habang humihinga ka. At kung sakaling marinig mo man ang kwentong ito ngayon, malamang nakalanghap ka na rin. Sa amin sa probinsya, may kakaibang paniniwala tuwing besperas ng bagong taon. Bawal magwalis pagpatak ng alas 12. Bawal tumingin sa langit habang may putukan. At higit sa lahat, bawal lumanghap ng usok ng paputok sa likod ng simbahan. Sabi ng matatanda, doon daw bumabagsak ang pulbura na hindi para sa tao. Ako si Rico, 27 taong gulang. Umuwi sa baryo matapos ang ilang taon sa Maynila. Pagod sa trabaho, pagod sa sarili. Akala ko ang bagong taon ay panibagong simula. Hindi ko alam na may mga simula palang kailangan mong kalimutan muna ang lahat. Habang papalapit ang alas 12, napansin kong kakaiba ang katahimikan ng baryo. May putukan, oo, pero walang sigawan ng saya. Walang tawanan. Parang may nagbabantay. Nakita ko ang kapitbahay naming si Mang Tano. Nakaupo sa harap ng bahay. Hawak ang isang lumang rebentador. Pero hindi niya yon sinisindihan. Tinanong ko siya kung bakit. Ngumiti lang siya at sinabi, "Hindi lahat ng paputok dapat sindihan." Pagdaan ko sa likod ng simbahan, doon ko naamoy ang pulbura. Makapal, mainit sa lalamunan. At doon, nakalimutan ko kung bakit ako nandoon. Pagbalik ko sa bahay, tinawag ako ng nanay ko sa pangalan ko. Pero may mali. Hindi Rico ang sinabi niya. Tinawag niya akong pangalan ng kuya kong namatay. 15 taon na ang nakakalipas. Nang tanungin ko siya, nagulat siya. "Kuya mo? Wala kang kuya?" Nagulat din ako. Isa-isa kong napansin ang mga butas sa alaala ng baryo. May mga bahay na walang nakatira. Pero may mga plato sa mesa. May bata na tumatakbo sa kalsada. Pero walang nakakakilala kung kanino siya. At tuwing may paputok na pumuputok, may isang tao sa baryo na tatahimik bigla at makakalimot ng isang bagay tungkol sa sarili niya. Hinabol ako ni Mang Tano. Bago mag alas 12, dinalan niya ako sa likod ng simbahan. Doon ko nakita ang totoo. Sa ilalim ng lupa, may hukay na puno ng lumang paputok. Hindi sumabog. Sabi niya, tuwing bagong taon, may mga alaala na kailangang ialay. Ang pulbura daw na iyon ay hindi para sa kasiyahan. Ito raw ang usok ng mga bagay na ayaw ng alalahanin ng baryo. Mga trahedya, mga kasalanan, mga taong gustong burahin. At ngayong taon, ako ang napili. Pagpatak ng alas 12, sabay-sabay ang sindi ng paputok sa bagong baryo. Umalingaw-ngaw ang putukan. At sa bawat pagsabog, may alaala akong nawawala. Ang mukha ko, ang mukha ng kuya ko, ang dahilan ng pag-alis ko, ang kasalanang ginawa ko dito mismo sa baryo. Noong huling bagong taon bago siya namatay. Sumigaw ako, pero nalunod ang boses ko sa putukan. Hanggang sa wala na akong maalala kung bakit ako umiiyak. Bagong taon na ulit. May putukan, may usok, may pulbura. At may isang kwento na bigla na lang pumasok sa isip ko. Kahit hindi ko maalala kung saan ko ito narinig. Kung sakaling mapadaan ka sa baryo namin at may naamoy kang kakaibang pulbura,
Huwag kang hihinga ng malalim dahil may mga bagay na kapag nakalimutan mo, hindi na ito binabalik. Nagising ako kinabukasan na may kakaibang gaan sa dibdib. Parang wala akong iniisip. Parang wala akong pinagsisisihan. Tahimik ang baryo. Mas tahimik kaysa dati. Walang kalat ng paputok sa kalsada. Walang bakas ng putukan. Pero ang amoy nandoon pa rin. Pulbura, parang kumapit sa balat ko. Lumabas ako ng bahay. Binati ako ng kapitbahay. "Hoy, iho! Ikaw pala!" Ngumiti siya. Pero hindi niya tinuloy ang pangalan ko. Napansin ko, may 3 bahay na may kandila sa labas. Pero walang burol. Sabi ng nanay ko, para yan sa mga hindi umabot sa bagong taon. Tinanong ko kung sino. Napaisip siya. Hindi ko na maalala. Habang naglalakad ako papuntang likod ng simbahan, naramdaman ko ang kirot sa ulo ko. Isang alaala ang pilit bumabalik. Isang batang umiiyak. Isang paputok na sinindihan ng hindi oras. Isang sigaw sa dilim at isang boses. Ang boses ko. Bigla kong naalala. Hindi aksidente ang pagkamatay ng kuya ko. Ako ang nagsindi. Nandoon ulit si Mang Tano. Matanda na siya ngayon. Parang tumanda ng 10 taon sa isang gabi. "Akala ko tapos na," tanong niya. Ang pulbura daw. Hindi lang basta nakakalimot. Pinipili na ito kung alin ang pwedeng burahin at alin ang kailangang manatili para parusahan ka. Kaya kahit nakalimutan na ng baryo ang kuya ko, ako lang ang naiwang may bakas. Ngayong gabi, may handaan ulit sa baryo. May paputok na naman at may mga batang nalapit sa akin mamaya. Magtatanong kung pwede bang makahingi ng posporo. Hindi ko alam kung tatanggi ako. Ang alam ko lang, sa susunod na bagong taon, may pulbura na naman na may kailangang uling kalimutan. At baka hindi na alaala ang kapalit.